Silang dulo ng sibat, ang anino sa likod ng bawat landing craft ang hindi nakikitang mga mata sa kaibuturan ng teritoryong kalaban. Sa halos 70 taon, ang mga Force Reconnaissance na marinero ay nag-operate sa mga lugar na kakaunti lang ang naglalakas loob puntahan, malalim sa likod ng linya ng kalaban, sa mga pinakamapanganib at walang awang kapaligiran sa mundo. Inatasan ng mga lap ng mahalagang impormasyon, tahimik na sumusuot ang mga Force Recon na marinero sa mga baybayin ng kalaban, makakapal na gubat, tuyong disyerto at matatarik na bundok. Ang kanilang misyon ay magmasid, magulat at kapag kinakailangan, umatake ng may eksaktong galaw at bilis. Sila ang mga mata at tainga ng Marine Expeditionary Forces, inihahanda ang larangan ng labanan para sa mga unit na susunod. Hindi tulad ng karaniwang reconnaissance, ang Force Recon ay mas lumalalim, mas nauuna at mas matagal na nananatili. Kadalasan ay ganap na nag-iisa, umaasa sa kanilang kakayahan, lihim na kilos at matinding determinasyon. Ang kanilang mga operasyon ay mula sa lihim na pagmamanman at pagtukoy ng target hanggang sa amphibious reconnaissance at direktang pagsalakay. Bawat misyon ay nangangailangan ng kombinasyon ng tibay ng isipan, lakas ng katawan at taktikal na kasanayan, hinasa sa pamamagitan ng ilan sa pinakamahihigpit na pagsasanay sa militar. Nagsimula ang kanilang kwento sa anino ng Cold War, hinubog ng pangangailangan sa panahong ang pandaigdigang tensyon ay humingi ng bagong uri ng marine, isang kayang kumilos ng mahusay sa dagat, sa lupa at mula sa impapawid. Mula sa gubat ng Vietnam hanggang sa disyerto ng gitnang silangan. Ang Force Recon Marines ang kadalasang unang pumapasok at huling umaalis, naghahatid ng mahalagang impormasyon at gumagawa ng mga delikadong misyon na nagtatakda ng resulta ng malalaking labanan. Sila ay kumikilos sa katahimikan ng gabi, gumagalaw ng hindi nakikita at hindi naririnig, kadalasan ay umaasa lamang sa kompas, talino at matinding determinasyon na mabuhay. Ang kanilang mga kilos ay sinukat, sinadya at eksakto, dinisenyo upang makakalap ng impormasyon na hindi kayang mawala ng mga komander o upang guluhin ang mga plano ng kalaban bago pa man magsimula ang labanan. Maaring hindi sila kilala ng marami dahil kadalasang di napapansin ang kanilang ginawa maliban sa mga classified na ulat at bulong-bulungang alamat. Pero sa mundo ng mga espesyal na operasyon militar, matindi ang kanilang reputasyon, walang humpay ang kanilang pagsasanay at hindi matitinag ang kanilang determinasyon. Ito ang kwento ng Force Recon, ang mga marinong nagmamanman sa dilim, humuhubog sa labanan at naglalaho na parang multo sa gabi. Maligayang pagdating sa digmaan mundo. Nagsimula ang Force Recon noong ikalawang digmaang pandaigdig at digmaang Koreano. Nagsimula sila bilang observation group at raider battalions para sa United States Marine Corps na nabuo noong unang bahagi ng 1,942 upang mangalap ng impormasyon sa mga baybaing kontrolado ng kalaban at suportahan ang mga amphibious landing sa Pasipiko. Ang mga unit na ito ay nag-evolve, lumawak bilang Amphibious Recon Company na lumahok sa mga labanan sa Abimama, Tinian, Iwo Jima at Okinawa. Isinasagawa nila ang reconnaissance at hydrographic surveys na mahalaga sa pagpaplano ng mga landing. Pagkatapos ng digmaang Koreano at sa simula ng Cold War, napilitan ang United States Marine Corps na muling pag-isipan ang kanilang paraan ng pakikidigma. Hindi ito tulad ng island hopping sa Pasipiko, kailangan nito ng tahimik na presisyon, mabilis na pagpasok at kakayahang mag-operate malayo sa likod ng frontline mula sa bagong paraan ng pag-iisip. Ipinanganak ang Force Reconnaissance noong Hulyo 1957, opisyal na itinatag ang unang Force Reconnaissance Company sa Camp Pendleton sa ilalim ng pamumuno ni Teniente Colonel Bruce F. Myers. Ang unit na ito ay nilika upang magsilbing mga mata at tainga ng Fleet Marine Force sa antas ng operasyon at estratehiya na nag-operate hindi lang sa unahan ng infantry kundi malayo pa sa kanila.
Ang Division Reconnaissance Units ay kadalasang inaatasan sa tradisyonal na pagmamanman sa labanan sa loob ng saklaw ng artilyerya, samantalang ang Force Recon ay nilika para sa malalim na reconnaissance, umaabot ng 50 kilometro o higit pa sa loob ng teritoryo ng kalaban, madalas na walang suporta at minsan ay hindi alam ng kaalyadong puwersa. Noong una, ang Recon Battalion ay maaring may parehong Force Recon at Standard Division Recon na kumpanya. Ngunit ang tungkulin ng Force Recon ay umaabot pa sa mas malalim na bahagi ng teritoryo ng kalaban upang magsilbi sa Marine Expeditionary Force na kilala rin bilang Marine Expeditionary Force mga pangangailangan sa antas. Dalawang uri na misyon ang humubog sa taktikal na pagkakakilanlan ng Force Recon. Ang Green Operations o Deep Reconnaissance ay nakatuon sa lihim na pagkilos, pagmamasid at pag-uulat ng sitwasyon ng kalaban. Kadalasang ginagawa ito sa magagaan at mabilis na patrol na pumapasok sa malalayong teritoryo, lagpas sa abot ng artillery upang mangalap ng impormasyon sa labanan, magtakda ng drop zones o landing beaches at suriin ang pinsala pagkatapos ng pag-atake. Sa kabilang banda, ang Black Operations ay kinabibilangan ng direct action, limitadong pagsalakay, maritime interdiction at visit board search seizures o visit board search and seizure missions na tumutukoy sa mga barko o mahalagang infrastruktura. Bagamat orihinal na may kakayahan ang Force Recon sa hostage rescue, inilipat ng tungkuling iyon sa iba pang unit ng Marine SOCOM. Pagdating ng panahon ng Vietnam, tuluyang tinanggap ng Force Recon ang parehong tungkulin. Tahimik na pumapasok ang mga keyhole intelligence patrol sa teritoryo ng kalaban at ang mga Stingray operation ay mabilis na nagbabago tungo sa opensibang labanan kapag may pagkakataon. Ang kakayahang magpalit mula pagmamasid tungo sa aksyon sa maikling abiso ay naging tatak ng ethos ng Force Recon. Kapansin-pansin, ang pagiging isang Force Recon Marine ay nananatiling isa sa pinakamahirap na landas sa serbisyo militar ng United States. Kailangan tapusin muna ng mga kandidato ang infantry training, kadalasan bilang O300 at 11 riflemen o sa mga bihirang pagkakataon sa pamamagitan ng lateral transfer mula sa ibang military occupational specialties o military occupational specialties matapos ang matagumpay na recon screening. Kasunod nito ang Reconnaissance Training and Assessment Program o Reconnaissance Training and Assessment Program. 5 linggong matinding pagsubok na susubok sa physical at mental na hangganan ng bawat kandidato. Paglangoy, pagtali ng buhol sa pressure, pag-navigate sa bundok, pag-akyat at combat conditioning. Mga 40% lang ang pumapasa sa pagsusulit na ito para makapagpatuloy. Ang mga nakakalampas sa Reconnaissance Training and Assessment Program ay papasok sa Basic Reconnaissance Course o Basic Reconnaissance Course, isang matinding 12 linggong programa sa School of Infantry West na umaabot ng karaniwang 15 oras kada araw. Ang pagsasanay ay inilulubog ang mga kandidato sa amphibious operations, heliborne insertion at extraction, land navigation, komunikasyon, lihim na paglusot, maliliit na taktika ng unit at ang mga pangunahing kaalaman sa koordinasyon ng naval, gunfire at close air support. Kahit natapos na sa Basic Reconnaissance Course, hindi pa dito nagtatapos ang kanilang paglalakbay. Ang bawat bagong O321 Recon Marine ay sumasailalim sa espesyal na follow-on training, isang basic airborne at multi-mission parachute course, Marine Combatant Diver Course at 2 linggong pagsasanay sa survival, evasion, resistance at escape school na nangangahulugang survival, evasion, resistance at escape. Doon lang ganap na kwalipikado ang operator para sa fleet assignment. Itong pipeline ay ginawa para hubugin ng tahimik, mabilis at mapanganib na diwa na naglalarawan sa Force Recon. Sa mapanganib na mundo ng mga operasyon sa likod ng kalaban, ang tagumpay o pagkabisto ay kadalasang depende hindi sa sandata kundi sa lihim na kilos, eksaktong galaw, kasanayan at disiplina sa pag-iisip. Matapos tiisin ang halos 40 linggo ng tuloy-tuloy at mahigpit na pagsasanay, ang isang bagong Recon Marine ay handa na at kwalipikado ng yakapin ang kanilang motto, Kele Silence Mortalis, na nangangahulugang mabilis, tahimik at nakamamatay. Ang unang pagsubok ng Force Recon sa tunay na labanan ay nangyari noong digmaang Vietnam, kung saan ang kanilang malalim na paglusob sa teritoryo ng kalaban ay nagbago sa paraan ng pangangalap ng impormasyon at kapag kinakailangan kung paano isinasagawa ang eksaktong aksyon. Mula kalagitnaan ng dekada, 1960 pataas,
Palihim na kumilos ang mga Marine Force Recon teams sa buong unang corp at lampas pa, tinatahak ang makakapal na gubat, mga landas na may mga patibong at mga patrol ng People's Army of Vietnam sa pamamagitan ng disiplina at matinding pagpipigil. Ang mga misyong ito ay gaya ng long-range reconnaissance patrol ng hukbo pero may mas malalakas na puwersa, mas malalaking patrol at mas malawak na otonomya. Habang ang mga Division Long Range Reconnaissance Patrol Team ay binubuo ng 5 o 6 na tao, ang karaniwang Force Recon Patrol ay may 7 hanggang 10 marino, armado at handang tumawag ng artillery o air support anumang oras na kailanganin. Isa sa kanilang pinakaunang matitinding deployment ay ang Operation Hastings noong Hulyo hanggang Agosto 1966 nang ang unang Force Recon ay bumaba gamit ang lubid sa rockpile, isang nakahiwalay na batong burol na tanaw ang demilitarized zone o demilitarized zone. Mula sa posisyong yon, namataan nila ang mga kumpol ng People's Army of Vietnam, ang hukbong Vietnamese at tumawag sila ng artillery na nagdulot ng matinding kaswalti. Ang paraang ito, tahimik, maliliit na grupo na pinapasok ng malalim sa teritoryo ng kalaban at pagkatapos ay nagkokoordina ng matitinding pag-atake ang naging pundasyon ng tinatawag na Stingray Patrols. Noong 1967, ipinakilala ng Force Recon ang Stingray Doctrine, maliliit na unit na dinadala ng helicopter sa teritoryo ng kalaban para tukuyin ang lokasyon ng tropa at supply ng kalaban. Kapag natukoy ang konsentrasyon ng kalaban, agad silang nagkokoordina ng matitinding airstrike o artilleriya. Si Bruce Doc Norton, isang Navy Corpsman kasama ng ikatlong Force Recon noong 1969 ay nagdokumento ng mga operasyong ito sa Stingray, Force Recon Marine sa likod ng linya ng kalaban sa Vietnam at sa Force Recon Diary, 1969 na parehong nagbigay diin sa mataas na panganib at kakayahang umangkop ng unit. Ang kanyang mga salaysay ay bumabalik sa tensyosong pagpapatrolya sa Aisaw Valley at demilitarized zone, mga ambush, mainit na landing zone at mahirap na extraction. Ang kanilang unit ay nakatanggap ng parangal sa Kagitingan, isa sa 2 Marine unit na ginawaran nito sa digmaan. Ngunit maaring sabihin na ang pinaka-legendary na misyon ng Force Recon nung panahon ng Vietnam ay kinasangkutan ni ikalawang Lieutenant James Jim Capers Jr. nung Marso hanggang Abril 1967. Bilang opisyal sa labanan, pinamunuan niya ang 9 na Marines at asong siking sa gubat malapit sa Pulok upang imbestigahan ang pinaghihinalang base ng People's Army of Vietnam Regiment at upang bantayan ang gilid ng 3 Batalyon 26 na Marines. Nakabangga ang patrol ng 2 kalabang grupo sa ikalawang araw, napatay ang 22 sundalong People's Army of Vietnam, ngunit nagkaroon din sila ng mga kaswalti. Sa huling araw, sumabog ang Daisy Chain Claymore ambush na sumira sa mga binti ni Capers at pinaulanan ng bala ang buong team. Kahit sugatan, siya pa rin ang nagkoordina ng artillery, air at mortar support, nagutos sa paglikas ng mga kasama at tumanggi magpa-extract hanggang sa may lagay ng ligtas sa sasakyan ang lahat ng tao at aso, kapalit ang malaking sakripisyo niya ayon kay Capers. Sabi niya, kung mamamatay man ako doon sa Vietnam, mamamatay akong lumalaban. Ganun lang talaga kami lumaban. Lalaban ka hanggang dulo, papatayin ang kaya mong kalaban para hindi na nila malabanan ang mga kasama mo o tropang Amerikano. Wakas ng pahayag. Gising siyang nagdirekta ng fire mission hanggang dumating ang evac. Dahil sa kanyang pamumuno, nakaligtas ang 9 na miyembro at si Capers ay ginawaran ng Silver Star. May isinusulong na ngayon sa Kongreso na gawing Medal of Honor ang kanyang parangal. Kailangan ng patrol na ito ng malikhaing pag-iisip. Gumamit ang mga team ng Claymore Mines, pre-plotted artilyera, mga pain, pagpapalit ng taguan at tahimik na signaling wires para makaiwas matuklasan at magdulot ng kalituhan sa North Vietnamese Army Tracker. Isang team leader, si Kapitan George Digger Odell, ay naalala pa ang lumipat sila ng pwesto pagsapit ng dapitapon at napanood nilang nilusob ng People's Army of Vietnam ang iniwang lugar kinagabihan. Patunay na gumana ang kanyang panlilinlang. Pinaghalo ng Force Recon missions ang matyagang pagmamanman at mabilis na aksyon kapag may natukoy na malalaking unit ng kalaban. Imbes na makipagsagupaan ng harapan, tumawag sila ng suporta ng putok at palihim na umatras. Madalas, nag-iiba ang tungkulin nila habang nagpapatrolya, mula tagamasid, nagiging tagatukoy ng target o taga-control ng airstrike, pinagsasama ang lihim na kilos at matinding puwersa. Sa pagtatapos ng digmaan, matibay na ang pamana ng Force Recon.
Ang kakayahan nilang palihim na pumasok, manatiling di nadidiskubre, mangalap ng impormasyon at madaling tumawag ng airstrike ay nagbago sa pakikidigma sa gubat. Sila ang mga mata ng Marine Expeditionary Force, tahimik na espiya na kayang magdala ng kapahamakan sa isang tawag sa radyo sa makakapal na gubat ng Vietnam. Nakilala ang Force Recon bilang maliit, mabilis at matatag ang determinasyon. Sila ang unang pumapasok sa teritoryo ng kalaban at madalas huling umaalis matapos ang misyon. Ang mga Stingray Team, ang mga Long Range Reconnaissance Patrol, ang mga medalya, ang mga nawala at ang mga pagkilalang natanggap ng buong unit ay nagpapatunay sa isang kabalintunaan. Kayang impluwensyahan ng maliliit na grupong ito ang operasyon kahit madalas silang hindi nakikita. Pagkatapos ng magulong mga taon sa Vietnam, hinarap ng Force Recon ang institusyonal na kawalang katiyakan at doktrinal na pagbabago. Ang pagkatalo sa Timog Silangang Asya at pagbabawas pagkatapos ng digmaan ay nagtulak sa Marine Corps na muling suriin ang kanilang pagkakakilalan. Tulad ng sinabi ng historiador na si Henry I. Shaw Jr. Ayon sa kanya, nahirapan ang Corps na hanapin ang kanilang lugar sa depensang kaladayan pagkatapos ng Vietnam. Kahit naharap sila sa mga kritiko na nagtatanong sa halaga ng amphibious na puwersa sa panahon ng Nuclear Cold War. Pagsapit ng late 1970 dekada at 80 dekada pinagtibay ng mga marino ang Maritime Forward Doctrine, lalo na ang mula sa dagat na estratehikong konsepto na binibigyan diin ang amphibious na pagpasok at dominasyon sa baybayin. Habang lumalawak ang pagbabago, tuloy ang pag-adapt ng Force Recon. Matapos ang bahagyang deactivation, muling inaktiba ang unang Force Recon noong 1986 at 86 muling binuo ang kanilang kakayahan sa malalim na reconnaissance at direktang aksyon. Ang muling pagbuhay nito ay kasabay ng pagyusibong ng Marine Expeditionary Unit Special Operations Capable o Marine Expeditionary Unit Special Operations Capable noong 1987. Ito ang nagdala sa integrasyon ng Force Recon sa mga forward deployed at mabilis na Marine Task Forces. Sa huling bahagi ng Cold War era, malinaw na ang misyon ng Force Recon. Magsagawa ng amphibious at malalim na ground reconnaissance, mag-scout ng landing zones at urban zones, maglagay ng sensors at ihanda ang battlefield para sa expeditionary forces. Patuloy na pinahusay ng unit ang mga makabagong kakayahan tulad ng high-altitude low-opening parachute insertion, submarine inserted amphibious patrols at helicopter rappelling sa likod ng linya ng kalaban. Habang maraming aktibidad noong Cold War ay classified, nagpapakita ang mga haka-haka at dokumento na malawak ang paghahanda ng Force Recon para sa operasyon sa Europa, gaya ng pag-deploy sa hilagang Norway, Iceland o Denmark sa himpapawid o dagat. Sa typical na banta mula sa Soviet, ang mga estratehikong ersisyo gaya ng Bold Guard ay nagsanay ng Marine Brigade at Reconnaissance Forces para bantayan ang mahahalagang hilagang daanan. Bagaman bihirang kumpirmahin ang mga deployment, ang Force Recon ay ginagamit para sa malalim na reconnaissance at maagang babala sa mga plano ng NATO. Noong 1970 nagsimula ang Gulf War at ang unit ay ipinadala bilang bahagi ng Operation Desert Shield at Desert Storm. Ang unang Force Recon ay ipinadala sa Kuwait, nagtayo ng mga lihim na observation post at nagsagawa ng mga motorized patrol sa kahabaan ng hangganan ng Iraq. Natukoy ng Deep Reconnaissance Team ang gumagalaw na armored unit ng kalaban at kapag nagkakaroon ng contact, sila ang nagko-coordinate ng artillery o close air support mula sa malayo. Ipinakita ng mga operasyong ito ang kanilang galing sa pagsasama ng lihim na kilos at matinding epekto sa labanan. Kasabay nito, ang pagbabago ng SOCOM na nagsimula noong 1980 ay nagsimula ng magbunga. Bagamat hiwalay pa rin ang Force Recon sa command ng Special Operations, ang pagsama nila sa Marine Expeditionary Unit Special Operations Capable ay nagdulot ng pag-angkop ng kanilang taktika sa karaniwang operasyon na magkasanib na puwersa. Sa Desert Storm, nakita silang malapit na nakikipag-ugnayan sa Army at Navy Special Operatives sa mga misyon ng paghahanap ng Scud, suporta kay Cesar at operasyong psikolohikal laban sa tropang Iraqi. Ang papel ng Force Recon noong Desert Storm ay sumasalamin din sa pag-unlad ng mas malawak na doktrina ng Marine Corps.
Ang paglipat mula sa malakihang amphibious assaults papunta sa mabilis at tumpak na pagtukoy ng mga target ay nagpapakita ng kahalagahan ng reconnaissance team sa pagsisimula ng pag-atake, pagtukoy ng target at paghubog ng labanan. Sa simula bilang bahagi ng unang Marine Expeditionary Force, tumulong ang Force Recon sa opensibang paglusob ng Marine Corps sa Iraq. Pagkatapos ng Desert Storm, ipinagpatuloy ng Force Recon ang pagsasagawa ng maritime interdiction at extraction missions kasama ang Marine Expeditionary Units sa mga makataong operasyon sa East Timor, Somalia at iba pang lugar. Mga deployment na nagpakita ng husay sa pag-adapt at pangunahing kasanayan sa amphibious na kapaligiran. Sa buong dekada 1980 at unang bahagi ng 1990, Siyamnapu-S, ang Force Recon ay nag-evolve mula sa isang reconnaissance unit noong panahon ng Vietnam patungo sa isang sopistikadong Reconnaissance Direct Action Force. Binalanse ng kanilang doktrina ang lihim na pagmamasid at tactical na pag-atake kaya nagawa ng Marine Expeditionary Units mag-deploy ng may kumpiyansa sa mahihirap na kapaligiran. Habang humupa ang tensyon ng Cold War, ang Force Recon ay maayos na lumipat sa malalaking operasyon sa Kuwait at mga makataong misyon sa buong mundo. Palaging tinutukoy ng malalim na pagpasok, eksaktong pagmamasid at kakayahang tumawag ng puwersa kapag kinakailangan. Ang panahon sa pagitan ng Vietnam at Desert Storm ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago. Pinagtibay ng Force Recon ang kahalagahan nila sa dagat, binuo muli ang kanilang pagkakakilanlan at ipinakita ang halaga sa labanan at hindi labanan na misyon. Nang dumating ang oras para umatake sa Kuwait, ang mga Recon team ay muling kabilang sa mga naunang pumasok sa teritoryong mapanganib at nanatili hanggang sa pagtatapos ng labanan. Noong Setyembre 20, 2001 matapos ang mga pag-atake noong Siam, naraan 11 idineklara ni Pangulong George W. Bush ang kanyang pandigdigang digmaan laban sa terorismo. Dahil agad na ipinadala ang mga Force Recon Marino noong huling bahagi ng 2001 at unang bahagi ng 2002 napunan ng Marine Expeditionary Unit Special Operations Capable ang isang mahalagang puwang. Ang mga unit na ito kasama ang Force Recon Detachment ang nagbigay ng operasyonal na access sa Afghanistan. Gumawa sila ng lihim na pagsalakay at reconnaissance missions, minsan sa mga lugar na hindi kilala ng karaniwang puwersa. Ang maagang pagpasok nila sa Kandahar at aktibidad sa Campo Rhino ay nagpakita ng paglipat ng Force Recon mula Cold War na doktrina sa bagong larangan ng labanan. Inilarawan ng Defense Media Network kung paano tumulong ang mga marinong ito na itatag ang unang forward base sa Afghanistan. CP, muling binigyang kahulugan ng ika-15 ang amphibious assault, inilunsad mula sa Navy ships sa North Arabian Sea patungo sa lugar na mahigit 400 milya sa loob ng lupa. Ang pinakamalaki at pinakamahabang paggalaw ng Marine Expeditionary Unit mula sea base sa kasaysayan. Sinakop ang isang liblib na paliparan mga 90 milya timog kanluran ng Kandahar, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa Afghanistan, nang tayo ang mga marino ng unang American Forward Operating Base sa bansang yon, Camp Rhino, wakas ng CP. Sa Iraq, malaki ang naging ambag ng Force Recon nung pagsalakay noong 2003. Ang aklat na Generation Kill ni Evan Wright ay naglalahad ng kanyang karanasan bilang embedded na mamamahayag sa unang Reconnaissance Battalion. Ipinamalas din ng Force Recon teams ang malalim na reconnaissance, nag-iispiya sa unahan ng armored column, nagmamarka ng posisyon ng kalaban at tumatawag ng suporta sa putok. Si Sargento Brad Colbert, isang Force Recon at mentor sa Generation Kill, ay nagbigay diin kung paano pinagsasama ng mga marinong sundalo ang talino at bilis sa pag-atake sa urban at disyertong lugar. Marahil ang pinakadramatikong pagbabago ay nagsimula noong 2003-2004 sa pagbuo ng Detachment 1. Pinamunuan ng dating unang Recon na opisyal, si Colonel Robert Coates, ang Detachment 1 ay ipinadala sa Iraq noong kalagitnaan ng 2004. Kasama ng Navy SEALs at Delta Force. Sa ilalim ng Joint Special Operations Command, ang kanilang grupo na binubuo ng 81 marino at 5 Navy Corpsmen ay pumasa sa Naval Special Warfare Certification at kumilos bilang bahagi ng mga pinagsamang raid at surveillance missions. Malinaw ang naging konklusyon ng Joint Special Operations Command. Ang mga Force Recon Marino ay bihasa at may kakayahan sa direct action at special reconnaissance.
Noong 2006 pinagtibay ng tagumpay ng Detachment 1 ang paglika ng MARSOC, ang Marine Corps Special Operations Command East at West Coast Force. Binuwag ang mga recon companies kung saan humigit kumulang 75% ng kanilang mga tauhan ang bumuo ng unang-unang at ikalawang Marine Special Operations Battalions o MSOBs, habang ang natira ay nanatili sa mga bagong Reconnaissance Battalions na nakahanay sa mga karaniwang Marine Divisions. Ang kolaboratibong papel ng Force Recon kasama ang Joint Special Operations Command Sea, Air and Land Teams at CIA ay lalong bumilis sa panahong ito. Ang Joint Special Operations Command sa pamumuno ni General Stanley McChrystal ay muling inayos batay sa mahigpit na ugnayan ng intelihensya, kahusayan at pagtutulungan ng mga ahensya. Ang mga analista ng CIA, mga ulat ng National Security Agency at mga imahe mula sa National Geospatial Intelligence Agency ay naging agarang dagdag lakas sa puwersa. Ang mga Force Recon Operator ay nagbigay ng mahalagang kakayahan sa direktang aksyon gamit ang matalinong balangkas ng intel na ito. Ang network model ni McChrystal na inihalin tulad niya sa operasyon ng Al-Qaeda na nakabatay sa ugnayan ay umunlad sa maliliit na koponang may katalinuhan, bilis at kakayahan sa pagpapasya. Mula 2006 hanggang sa unang bahagi ng 2010 na, ang mga MARSOC's Marine Raider na karamihan ay nagmula sa Force Recon ay nagsagawa ng espesyal na reconnaissance at direktang aksyon sa parehong Iraq at Afghanistan. Noong 2007 ang deployment sa Afghanistan ay nagdala sa mga Marine Raider na mamuno sa Regional Joint Special Operations Command Task Force at magsagawa ng target interdiction at foreign internal defense missions. Kahit na isinama na sila sa Marine Special Operations Command, maraming Recon Marine ang nanatiling konektado sa mga deployment ng Marine Expeditionary Unit, lalo na sa mga misyon ng maritime interdiction at anti-piracy. Ang kanilang mga technique sa amphibious insertion, kakayahan sa hollow jump, pagsakay sa submarine at pamanan ng visit, board, search and seizure ay nanatiling pangunahing lakas sa loob ng Marine Special Operations. Na iyon ay bahagi na ng pagkakakilanlan ng Marine Raider Special Operations Command, ngunit nakaugat pa rin sa doktrina ng Force Recon. Noong 2008 iniutos ng Commandant ng Marine Corps na muling itatag ang mga Force Recon Companies mula sa mga tauhan ng Division at Reconnaissance Battalion upang suportahan ng tatlong Marine Expeditionary Forces. Isang commanding officer, si Kapitan Anthony Mercado, noong muling binuhay ang Force Recon matapos ang pagbaba ng MARSOC ay nagsabi at inuulit ko nang alisin ang Force Recon upang gawin ang Marine Raider Special Operations Command na wala sa Marine Expeditionary Force ang kanilang Deep Recon asset. Ang muling pagbuhay sa kumpanya ngayon ay nagbabalik ng asset na ito kasama ang kakayahan sa battle space shaping, special insertion, jump, dive, free fall, high glide at iba pa. Para sa Marine Expeditionary Force, pagtatapos ng quote. Ang mga veterano ng Detachment 1 at mga unang deployment ng Raider ay naglarawan ng kanilang mga operasyon bilang pagtayo ng magkatabi kasama ang mga Sea, Air and Land at Army Special Operations Forces sa mga direct action OPs. Habang pinananatili ang doktrinal na pagkakakilanlan sa reconnaissance, sa panahon ng pandigdigang digmaan kontra terorismo, lumawak ang papel ng Force Recon mula Deep Recon Force tungo sa mas maraming tungkulin. Mga tagalikom ng intelihensya, tagahubog ng labanan at tagapagpadali ng pinagsamang puwersa na maglalagay ng sarili, magmamasid, tatawag ng suporta, magsasagawa ng raid at gagamit ng espesyal na teknik ng amphibious insertion kahit sa putukan. Hanggang ngayon, mahalagang unit pa rin ng reconnaissance ang Force Recon sa bawat Marine Expeditionary Force. Inorganisa sa tatlong aktibong kumpanya, ISAS, Ikalawaan at Ikatlong Force Reconnaissance Companies na sinusuportahan ng isang reserve component sa ilalim ng Ika-4 Recon. Direktang nasa ilalim ng Marine Expeditionary Force Command ang mga kumpanyang ito, hindi sa Special Operations Command, at nagbibigay ng amphibious at ground reconnaissance, surveillance, battle, space shaping at limitadong direct action raids para suportahan ang Marine Air-to-Ground Task Forces at iba pang pinagsamang puwersa. Pagsapit ng unang bahagi ng 2025, mahigit 2,000 ng mga Recon Marines na nasa aktibong serbisyo mula sa humigit kumulang 500 noong 2001 na nagpapakita ng malaking muling pagbuhay ng lakas ng Force Recon Company. Pagkatapos ng drawdown at muling pagbubuo, patuloy na sumusuporta ang reconnaissance sa Marine Expeditionary Units at MEF level deployments at nagbibigay rin ng reconnaissance support para sa United States Marine Littoral Regiments o Marine Littoral Regiments na kumikilos sa
Indo-Pacific. Sa ilalim ng Force Design 2030 na konsepto, may doktrinal na paglipat patungo sa multi-domain littoral sensing formations. Sa karaniwang pagsasanay tulad ng taon ng Recon Challenge sa Kampo Pendleton, pinapatunayan ng mga koponan ang physical, mental at tactical na kahandaan sa 25 milyang pagsubok. Kabilang ang paglangoy sa dagat, gawain gamit ang armas, nabigasyon at obstacle course. Ang mga kaganapang ito ay sumasalamin sa mabilis, tahimik at nakamamatay na prinsipyo na ipinadiriwang ng Reconnoity. Ipinapakita ng mga makabagong operasyon ang patuloy na kahalagahan ng Force Recon. Noong Pebrero 2025, nagsagawa ng mga manyobra ang unang Reconnaissance Battalion kasama ang 3 Marine Littoral Regiment sa Pilipinas, pinagsama ang maliliit na unit ng Amphibious Reconnaissance, mga Unmanned Aerial System at Ground Observation bilang suporta sa expeditionary basing at mga operasyon ng manyobra. Ang mga team na pumasok gamit ang Osprey at MRZR ay nangalap ng real-time na datos para hubugin ang mga desisyon ng command, isang klasikong halimbawa ng battle space shaping. Sa ngayon, kahanga-hanga at minsan controversial pa rin ang reputasyon ng Force Recon sa mga militar na grupo. Habang kilala sa kanilang galing sa reconnaissance at amphibious insertion, madalas ikumpara ang unit sa mga Special Operations Command na unit. Nagsasanay sila sa antas ng Special Operations Forces, ngunit kontrolado pa rin ng Marine Expeditionary Force, kaya limitado ang gamit nila sa high-end na pinagsamang direct action na misyon. Ikinatampo ng pamunuan ng Marines na wala silang sariling SOCOM level unit na katulad ng Ranger o Delta. Gayunpaman, ang natatanging posisyon na yon ay nagbibigay daan sa Force Recon na direktang sumuporta sa Marine Expeditionary Force Commander sa mahihirap na operasyon sa baybayin at lupa. Sa kultura, ang Force Recon ay naging inspirasyon ng maraming paglalarawan sa mga libro, dokumentaryo at video games na nagpapakita ng misteryo sa likod ng kanilang mga lihim at mapanganib na misyon. Sa militar, madalas silang tawaging tahimik na bayani ng Maritime Reconnaissance Force dahil sa galing magkubli, sumalakay at baguhin ang labanan. Kahit wala ang engrandeng pagkilala na natatanggap ng mga unit ng Special Operations Command ang impluwensya ng Force Recon, ay umaabot din lampas sa mismong corps. Ang mga amphibious at special reconnaissance unit ng ibang bansa ay tumitingin sa doktrina, pagpili at pagsasanay ng Force Recon bilang pamantayan, lalo na sa littoral reconnaissance, high altitude low opening at high altitude high opening insertion at kasanayan sa visit, board, search and seizure. Ginaya ng banyagang Special Operations Forces Unit at kaalyadong Recon Force sa rehiyon ng kanilang mga teknik. Ang Force Recon ngayon ay itinuturing na isang hybrid, isang reconnaissance group sa antas ng Marine Expeditionary Force na kaya magsagawa ng malalim na paglusot, pagmamanman, paglalagay ng sensor at limitadong direktang aksyon. Hinubog ng halos 7 dekada ng nagbabagong doktrina, ang kanilang pamana bilang mga Marine Scout at tagapagpadali sa labanan ay patuloy na matatag hanggang sa kasalukuyan. Maliit, tahimik, eksakto at nakaugat sa prinsipyo ng paunang pagpasok upang hubugin ang impormasyon sa paligid. At kadalasan sila ang huling umaalis matapos tulungan ang iba na makipaglaban. Ang paglalakbay ng Force Recon ay nagsimula mula sa lihim na simula noong Cold War, dumaan sa matitinding pagsubok ng Vietnam, mga disyerto ng Iraq at mga bundok ng Afghanistan. Habang patuloy kaming umuunlad bilang isang unit na kilala sa lihim, eksaktong galaw at estratehikong epekto. Nagsimula bilang iilang lihim na misyon ng mga naunang tagapagbukas ng landas, naging mahalagang bahagi sila ng pinagsamang espesyal na operasyon at doktrinang ekspedisyonaryo ng mga marinong sundalo. Kahit na umangat ang MARSOC, nanatili ang Force Recon, muling isinilang, matatag at muling nakatuon sa ilalim ng mga commander ng Marine Expeditionary Force bilang isang natatanging puwersa ng reconnaissance. Ngayon, bahagi ng bawat Marine Expeditionary Force, ang Force Recon ay patuloy sa mga misyon ng malalim na reconnaissance, paglalagay ng sensor at paghubog ng larangan ng labanan. Ang Green Operations, lihim na pagmamasid, amphibious scouting at pinsala assessment ay pangunahing bahagi pa rin ng kanilang misyon. Habang ang mga black tasks tulad ng limitadong direct action raids o visit, board, search and seizure ay patuloy na sumusuporta sa kanilang pangunahing tungkulin sa loob ng militar, nananatili ang Force Recon bilang kilala sa kanilang elite na kakayahan sa reconnaissance at eksperto sa amphibious insertion.
Bagamat pinagtatalunan pa rin ang paghahambing ng SOCOM units, kilala ang mga Recon Marino sa tahimik na operasyon na may kaunting suporta, ngunit may kalayaan sa ilalim ng utos ng Marine Expeditionary Force. Sa madaling salita, sumasalamin ang Force Recon sa prinsipyo ng pagiging unang pumasok at huling umalis. Sa halos 7 dekada, nanatili silang mga lihim na tagamanman, tagapangalap ng taktikal na impormasyon at tagahubog ng labanan sa dagat. Maaga silang dumarating para tukuyin ang mapanganib na lugar, maglagay ng sensor, magbigay suporta sa putok at muling maglaho. Hindi sila pinakamalakas ang boses sa silid. Kapag kailangan ng misyon ng katahimikan, eksaktong galaw at tibay ng loob, Force Recon ang unang tumutugon at nananatili hanggang dulo.